mga life lessons na mga natutunan ko regarding sa dark side ng success. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Recently, meron lang akong napanood na isang YouTube video. Kung kilala nyo si Franklin Miano, he is a 20 years old kid na kumikita ng 100 million pesos per year. And sumikat siya from 2021 to 2023. And then from 2023 to 2025, nag-quit siya or nawala siya sa social media. Actually, nung nag-upload siya ng mga video before, nung unang panood ko pa lang sa kanya, medyo nayabangan ako sa kanya. So, hindi ko na siya finalo dun sa mga content niya. But then, ito lang, na meron siyang pinost, nilagay niya doon yung reason bakit siya nag-quit from being successful. Nakuha niya na halos lahat, yung kasikatan, yung maraming pera, pero anong reason bakit siya nag-quit? So na-curious ako, and then nung pinanood ko siya, marami ako natutunan. And sa kalagitnaan ng video niya, talagang nakarelate ako at tumatak sa akin yung mga sinabi niya, at ramdam na ramdam ko talaga na bigla siya nagbago. Nagkaroon siya ng purpose, napaka-genuine niya, and mararamdaman mo talaga na willing siya na tumulong sa mga tao. So, isang lesson na natutunan ko doon is hindi mo kailangan talaga na tingnan yung nakaraan. Kung yung tao na yon ay nagbago, bigyan mo siya ng chance. Talagang bigyan natin ng pagkakataon ang tao. Kung willing naman talaga magbago, why not? Bigyan natin siya ng chance. And malay mo, di ba, yung transformation na mangyayari dun sa tao na yon is mas malaki, at mas malaki ang purpose, mas maganda, di ba? So, yon, nag-subscribe ako sa YouTube niya kasi alam ko yung mga susunod na mga video na i-upload niya is marami akong matututunan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo yung mga life lessons and yung dark side ng success na hindi ibinabahagi sa atin. Kung makikita natin sa mga social media natin like TikTok, Facebook, yung more on, makikita natin sa success yung resulta lang. Okay? Pero hindi sinasabi doon yung talagang dark side ng success. So yung unang binanggit niya doon is, ang sabi niya, fast success will build ego, while slow success build character, which is totoo, di ba? Marami sa atin, or marami tayong mga kilala na mga sumobrang bilis ng pag-asenso, hindi nila napapansin na nagbabago na yung character nila, nagbabago na yung ugali nila. So much maganda talaga na yung slow success nagbibuild yung character. And right now, personally, ako, I build character talaga. Which is, alam ko na itong character na to, ito talaga yung determine kung sino ba talaga si Imoke. Diba? So, yon. Next lesson, real wealth isn't just money. Para sa akin, tatlo yung wealth. In definition ko ng wealth. Number 1 is God, ang Diyos. So, ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon, whether maganda man yan o pangit, you should be grateful. Kasi, buhay ka. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na baguhin yung sitwasyon ng buhay mo na meron ka ngayon. Or pwedeng binibigyan ka ng chance, kung ano man yung previous mo, past mo, na hindi maganda, binibigyan ka ng Diyos ulit ng pagkakataon na magbago at maging mabuting tao. And kung ano man yung natatamasa mo ngayon, dapat lagi ka magpapasalamat sa Diyos. Lagi mo siyang inuuna. Lagi mo siyang mamahalin. So that for me is
one of the most wealth definition for me is God and Diyos. Pangalawa, yung health. Marami sa atin, hindi natin pinaprioritize ang kalusugan. Malalaman na lang natin kapag nandun na tayo, nakaratay na tayo sa higaan, nandun na tayo sa ospital, doon mo lang mapaparealize na bakit ko pinabayaan ang kalusugan ko. Well, talagang napaka-importante na healthy tayo or maganda yung kalusugan natin. Kasi lalong-lalo na kung ikaw mismo yung nagtatrabaho or ikaw yung nagpo-provide sa pamilya mo. Imagine, ikaw yung nagbabanat ng buto, ikaw yung nagtatrabaho, bigla ka nagkasakit. Paano na yung mga taong sinusuportahan mo? 'Di ba? So, you need to prioritize your health siyempre. Okay? Number 3, for me, wealth is peace of mind. Okay? Aanin mo yung success kung wala ka namang peace. Aanin mo naman yung marami kang pera, pero hindi ka naman makatulog sa gabi. 'Di ba? Agree ba kayo sa sinasabi ko? So, yun yung real wealth para sa akin, no? Next, surround yourself 10 step ahead of you. Ibig sabihin nito, palibutan mo yung sarili mo sa mga taong 10 beses na ahead sa'yo. So, kung ikaw ngayon, matagumpay ka sa buhay, hanapin mo pa yung mga taong mas ahead sa'yo, yung higit sa'yo. Hanapin mo yung mga taong iaangat ka pa. Hindi yung ibababa ka. O yung mga taong maiinggit sa'yo, gagawa ng mga paraan para bumagsak ka. Makita nila na matutuwa sila kapag nag-fail ka. Yun dapat ang iwasan mo. Ang hanapin mo mga tao, yung mga taong susuporta sa'yo, yung walang-wala ka, pero nandyan sa'yo para suportahan ka, sinusuportahan yung pangarap mo, or yung mga tao na inaangat ka. Kahit hindi mo sila kamag-anak, as long as nandyan sila para sa'yo para suportahan ka, doon ka lagi sumama. Kasi, sigurado ko kapag ganun yung mga taong nakapalibot sa'yo, aangat ka talaga sa buhay. Okay? Next lesson. Success without purpose is empty. Ako, para sa akin kasi, ang success before, ang definition ng success is magkaroon ako ng malaking bahay, magkaroon ako ng sasakyan, magkaroon ako ng maraming sasakyan or sports car, or maraming magpapapicture sa akin, sisikat ako. Yun yung definition ng success ko before. Pero hindi pala yun. Ang success, dapat meron kang purpose. Which is, yung nakakapagbigay ka ng impact sa ibang tao. Or, naging part ka ng transformation ng tao na yun. For me, that is success. So right now, kaya ito ginagawa ko ngayon dito sa social media is I want to make an impact sa ibang tao. Meron nga ako kanina lang may nag-message nga sa akin. Humingi ng advice. Hindi naman ako professional regarding with advising people regarding with the problems, but then kung ano man yung kaya kong ibigay, ibabahagi ko yun. Kasi alam ko, yung ibabahagi ko na yun is galing naman sa Diyos. Ginagamit niya lang akong tool para makatulong sa tao. Kung ano man yung kaya kong i-share sa inyo, ibabahagi ko through this platform, through social media. Yan lang yung kaya kong ibigay sa ngayon. Hindi ko alam kung ano man yung darating pa ng mga araw, taon, kung ano pa yung mararating ko, but then, I just want to make an impact. Gusto ko na maging part ako na makatulong sa inyo. Yun lang. Wala nang iba. Okay? So, for me, that is success. Next lesson na binanggit doon sa video, if you are not making impact, you are just making noise. Which is totoo. And yun din yung ginagawa ko sa ngayon. I'm making an impact.
Sana ganun din kayo. Next lesson, protect your peace at all costs. Ganito yan. Kapag ikaw ay umabot na sa punto na successful ka na sa buhay, i-expect mo na ikaw ay magiging target. Okay? Word na target. Whether you are marami kang basher, marami kang follower, or mga bad people na tatargetin ka. Kaya ako I make sure kung ano man yung natatamasa ko sa buhay, I don't flex yung mga pera. Hindi ako naniniwala sa ganyan kasi nakaka-attract ka talaga ng mga masasamang tao kapag nagpapasil ka ng, halimbawa, meron kang pineflex na kinita mo, pinakita mo yung maraming bultuhan ng pera. Paano kung hindi naman sa'yo yung pera na pinapakita mo? Dun sa kakilala mo lang para lang makakuha ka ng atensyon. Ang masama, ang atensyon na nakukuha mo, whether dalawa, it's good people or bad people. So, mas maganda, for me i-flex mo na lang yung mabuti mong ginagawa araw-araw. Maging totoo ka sa audience mo. Maging totoo ka sa mga tao. Okay? Kasi, you just need to follow your character over reputation. Ang reputation, nakikilala ka nila kung ano yung pagkakakilala nila sa'yo. But then yung character, yan yung ikaw kapag walang nakakakita sa'yo. Diba? So, you just need to choose character over reputation. Okay? So, kung ginagawa mo yan before na nagfe-flex ka ng mga, kung may sports car ka ba dyan na hindi naman sa'yo, or mga pera, I highly recommend wag na natin gawin yon. Mag-post ka na lang ng mga value content. Marami namang magtitiwala sa iyo Basta as long as ikaw ay totoo. Lahat ng pinapakita mo sa social media, kung ano ka, ano ngayon, kung wala ka pang pera pero mataas ang pangarap mo, o yung araw-araw na ginagawa mong grind, mas magtitiwala sa iyo ang tao kapag ganun ang ginagawa mo and consistent ka sa ginagawa mo, or nakakapagbigay ka ng halaga sa mga tao, nakakapagbigay ka ng value. Mas maganda yon. Okay? Yun ay para sa akin lang naman yon. Kasi yun ang ginagawa ko ngayon. Okay lang naman magbigay ka ng resulta, but then wag naman yung araw-araw. Or pwede naman ibang tao, yung mga natutuwa ka sa ibang success ng tao, pwede mo silang i-post, di ba? Pero wag yung ikaw mismo na nagfe-flex ng maraming pera. Hindi lang sarili mo yung tinatako mo yung atensyon o target ng mga masasamang tao, pati pamilya mo madadamay. Kaya that for me, yun ang yun ang perspective ko. Okay? O next lesson. Slow down to speed up. Anong ibig sabihin nito? Sa akin kasi, mas mabuti na mabagal yung galaw mo tungo dun sa ginogol mo kaysa yung mabilis nga pero wala naman sa proseso. Ako personally din, kapag mabagal yung proseso o yung ginagawa kong tinataha kong goal, mas lalo ko nakakapag-isip ng tama. Kasi doon din naman ang pupuntahan ko Mas importante talaga na meron kang direksyon kesa sa bilis. Okay? Importante talaga na meron kang direksyon. It doesn't matter kung mabagal ka, wala ka pa resulta, it's okay. As long as meron kang direksyon, alam mo kung ano pupuntahan mo, much better. Okay? So, kung itong mga lessons na to, nakapag-open your eyes, or nabuksan ng kaisipan mo, or nakapagbigay ako ng impact sa'yo, i-follow nyo lang ako dito sa Facebook. And then, ipapost ko din to sa YouTube, i-subscribe nyo lang ako. Sa TikTok,
Ipopost ko din to sa Threads and Instagram. Kung nakapagbigay ako ng impact sa inyo or meron kayong natutunan dito sa video na to, asahan po ninyo na marami pa tayong gagawin ganitong content. Real talk lang and purong value lang ang ibibigay ko sa inyo. Alright? Next lesson. You need to systematize your business to focus on your personal development. So dito, tama naman yon na kailangan kapag ikaw ay nasa negosyo, much better talaga na bumuo ka muna ng sistema. Para na sa gayon, yung mismong personal development mo, doon ka mag-focus. At yung character mo is mas lalong mag-build up. Okay? Next. So dito, choose character over cash, and choose growth over glory, and choose peace over profit. So meaning to say, lahat ng magagandang o mabubuti na dapat mong piliin na ikakabuti mo at ng pamilya mo, yun ang piliin mo. Mas magandang piliin mo yung character mo, mas piliin mo yung growth, at mas piliin mo yung peace kaysa sa mga material na bagay. Kasi yan talaga yung magpapasaya sa'yo, which is yun din po ang nakakapagpasaya din sa akin. Especially kapag kasama ko yung pamilya ko, yung asawa at mga anak ko, yun, hindi matutumbasan yun ng pera. So, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo dito sa video na to, and I hope na nakatulong ako sa inyo. So, kung nagustuhan mo tong video na to, i-follow nyo lang ako, and then asahan po ninyo na marami pa tayong i-upload ng mga ganitong klaseng content na para sa inyo. Okay? So, yun lang naman ang gusto kong i-share, and God bless po sa ating lahat. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.